Sadyang mahalaga ang buhay sa mundo. Ingatan ang sarili at ang ating kapwa-tao. Huwag papansinin patalastas na sigarilyo. Piliting iwaksi ang masamang bisyo. Yan ang halaga ang buhay dito sa mundo. Para sa ating sarili at sa ating kapwa-tao. Mga impormasyong mahalaga'y dapat malaman. Magliligtas sa atin at sa ating kabataan. Smoke free ang hangin at paligid na malinis. Smoke free sa awit na ito'y pinababatid. Smoke free, tinig natin sa hangin na maghahatid. Upang ang buhay natin ay di agad na mapatid. Ang sigarilyo maraming sangkap na kemikal. May lasong amoy masama sa kalusugan. Usok at abo parang ulap na itim. Naglalakbay sa hangin, nalalanghap natin. Pag-iosip vape, maaari pang bawasan. Kung kaya mo rin lamang ay tuluyan ng iwasan. Para sa kabataan, magandang kinabukasan. Walang gasto, sakit, polusyon ang kalikasan. Smoke free ang hangin at paligid na malinis. Smoke free sa awit na ito'y pinababatid. Smoke free, tinig natin sa hangin na maghahatid. Upang ang buhay natin ay di agad na mapatid. Oh, smoke free ang hangin at paligid na malinis. Smoke free sa awit na ito'y pinababatid. Smoke free, tinig natin sa hangin na maghahatid. Upang ang buhay natin ay di agad na mapatid. Smoke free. Diday ko, diday ko, diday ko, diday ko, diday ko, sa albay, sa tuyang, bistuhon na siya, sarong babaeng matinabang, madangog sa mga inagrangay man, si diday ko ang sagot dyan, Bibig ko siyang mataong serbisyo sa edukasyon at turismo. Maging sa salusin niya women's at youth. Awin mahal ko yung si Diday ko. diday ko, diday ko, Listen up, feel the vibe so clean. Gotta go home, Dipper, baby, let's ride. Step in the store, feel the vibe so clean that I go home depot. Where the real ones win, that I go home depot. Where the real ones win, that I go home depot. Where the real ones win. Step in the store, feel the vibe so clean that I go home depot. Where the real ones win. Sa plana mabali, papunta mo tama. Alaw pagway na nag-alala mo, tama mo to ba? The Astro on deck, BB audio sa tunog. Home of great time bro, saglit lang to tuloy-tuloy. Presyo na matino, hindi mataas, hindi mabigat. Kesyo install namin choice mo, walang sa gabal. TV ref speaker, lahat nandito sa spot. Quality sa masa pero swag sa bawat gamit mo brat. Yeah, that's right. Let's go. Discount every day, kaya chill ka lang. Sa Dalaga Home Depot, sure ka, walang sablay. But it's safe, more, live. Sa Dalaga Home Depot, panalo bawat bili. May freebies pang kasama, o diba ang dali? Astro na DB audio, tunog at gamit solid. Para sa iyong tahanan, para sa iyong tahanan,
We keep it real and quiet. Yung pakinggan mo, kung hanap mo ay tibay dito ka na tumapat. Service on point, hatid namin laging tapat. Hindi kailangan fancy, basta tama at swak. Sa humakinang at fresh kami ang magpapasigla. Kaya bitbit mo pamilya, ibigan buong tropa. Daraga Home Depot, dito ka talagang uwi na masaya. Astron DB Audio, Daraga Home Depot, yo, that's the flow. Sa Daraga Home Depot, panalo bawat bili. May freebies pang kasama, o diba ang dali? Astro na TV Audio, Astron DB Audio, tunog at gamit solid. para sa iyong tahanan. Para sa iyong tahanan, we keep it real and quality. Sa Home Depot. Sa bagong umaga, liwanag ay dala. Ganda at kalusugan, ating makakasama. Alagaan at katawan, isip ay payapa. Ang tunay na ganda'y nagmumula sa loob mo. Beauty and wellness at iba pa. Dito'y saya at inspirasyon ang dala. Beauty and wellness at iba pa. Para sa buhay na masigla. Beauty and wellness at iba pa. Kung saan ang tunay na ganda ay nagsisimula sa puso. Okay, so good morning po sa lahat na masugid nating taga-subaybay ng ating programang Beauty and Wellness at iba pa. So welcome po sa inyong lahat mga kaibigan. So medyo makulimlim ang ating panahon, no? Pero kahit makulimlim, mainit pa rin, no? Kaya medyo nauso talaga yung sipon, no mga kaibigan. Okay, so sa programa pong ito na Beauty and Wellness at iba pa ay marami po kayong tututunan tungkol sa kalusugan at kagandahan sa natural na pamamaraan. Pero po wag ninyong kalilimutan, syempre, na mag-follow, mag-like at mag-share ng aming Facebook page ng Alejandro Broadcasting Network. And also, available na po ang aming mga programa sa YouTube channel. May YouTube channel po ang Alejandro Broadcasting Network. And so, pwede po ninyong ulitin kung may mga gusto kayong episode dito sa Beauty and Wellness at iba pa, pwede po ninyong i-review doon sa aming YouTube channel. So, available na po siya mga kaibigan. Okay? So, ang Beauty and Wellness at iba pa, mapapanood nyo po dito po lamang sa EBN. Tuwing Lunes, Biyernes at Sabado, simula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. So tayo po mga kaibigan magkakasama-sama sa loob ng isang oras ng pagtalakay ng iba't ibang kaalaman tungkol sa kalusugan at kagandahan sa natural na pamamaraan. Kaya po lagi ninyong susubaybayan ang programa pong ito. And kung may mga problema kayo tungkol sa inyong kalusugan, pwede naman kayo maging especially sa mental health issues. Pwede po kayo na ilagay lang po ninyo sa sa comment section namin. So mababasa ko naman po yan. So para matalakay natin. And pwede naman kayo kung may knowledge naman kayo about mental health issues sa mga tinatalakay natin dito sa aking programang Beauty and Wellness at iba pa. Pwede naman po kayo na makapag-interact para mas maganda po. Kasi nababasa ko naman po yan. Okay? So, ang ating topic ngayon, kasi naging parang trending, no? Yung nangyari doon sa Tacloban City, di ba? Yung mga minor
Daming komento sa social media, no? Mas lalong nagulo. Kasi ang daming reaction. Maraming lawyers. Sabi daw, mga lawyers na Google. Okay? Iba-iba yung pananaw nila. May mga tao naman, ang sinisisi si Senator Kiko Pangilinan kasi daw yung ginawa na batas ay parang hindi maganda kasi parang binigyan pabor at pwedeng gawin na panangga ng mga minor de edad para gumawa ng krimen. So paano naman kaya kung wala naman tayo na ganun na klaseng lahi or batas, tapos biglang makakomit ng crime ang inyong mga anak? Ano naman kaya ang sasabihin ninyo? Naalala ninyo before nung marami na namatay dahil sa extrajudicial killing. Di ba? Yung para sa kanila, parang yung mga nag-i-implement ng yung ganun na klaseng programa, parang ang analysis ko is walang human rights. Marami din na tao na nagsasabi na walang human rights na nasusunod kasi sila ang rights. Pero ano nangyari ngayon? Sila naman ang naghahanap ng human rights. Lagi silang aping-api. O, di ba? So, ganun lang po yun, mga kaibigan. Kaya, so, balansin po natin, mga kaibigan. Alam po ninyo, hindi naman masama yung ginawa na lahi o batas ni Kiko. Kasi protection yun sa mga anak ninyo. So, sabi ko nga, kahit sino, mga lawyers, mga psychologists, social workers, mga sociologists, ano ang reaction nila? Mga principal, first and foremost, dapat galing sa tahanan ang disiplina. Kaya huwag ninyong kalilimutan yung parental authority ninyo bilang mga magulang. Para maiwasan natin na kalimutan pa rin ng tao yung crime prevention. Diba? Kung saan napunta yung usapan, pero yung pinaka-basic na kalimutan ng taong bayan, dami ng reaction. So, bakit nagkakaroon ng klase na gano'n ng mga krimen? Dahil po yan sa negligence, syempre ng parents, galing sa parents, medyo kulang sa disiplina, kulang sa reminder, kulang sa monitoring. Diba? So, ganun po yan, mga kaibigan. Ganun din yung may mga, syempre, yung nagmamay-ari ng baril, may negligence din. Kasi dapat hindi yan iniiwan-iwan kung saan-saan lang. At marami naman nagsasabi na wala daw na criminal liability. Na hindi daw makukulong. Mga kaibigan, mali po yun. Nakukulong pa rin sila. Nakukulong pa rin sila ang mga minor de edad. Kundi may process lang sila. Dinadala din yan sa juvenile center. Mayroon tayo niyan mga under ng DSWD. Especially kung may discernment, 15-year-old, 18-year-old, 15 to 18, kapag may discernment, na ano talaga sila, nananagot sila niyan sa batas. Kaya wag na, bago magsalita, bago mag-post, bago mag-comment, isipin muna, magtanong muna bago mag-komento. Kasi mas marami ang gumagamit ng social media, tapos nagkakamali ng pag-unawa nila. Okay? So, yun ang mahirap. So, kaya yun ang ating tatalakayan ngayon. Ito nga ba ay, ang online gaming ba ay maaaring makaapekto sa mental health ng kabataan at pwedeng mauwi sa paggawa ng krimen? Yun ang kadalasan na tanong ng mga mamamayan. Diba? So, kasi may mga magulang na talagang hinahayaan na nila yung mga anak nila na gumamit ng gadget at the age of 2-year-old, 3-year-old. Parang talo na yung magulang. Kasi ang intention ng ina, wag lang umiyak. Pero, kung sa disiplina, kung pag-uusapan natin yung disiplina, tinatawag, hayaan mo yung anak mo. Kung umiyak yan dyan, hindi naman yan mamamatay sa pag-iyak. Ang mahalaga, makaiwas sila sa paggamit ng gadget. Okay? Kasi, hindi na, yung mga anak ninyo, i-monitor ninyo yan. Bakit? Instead na ang pagkagaling ng school magpahinga kasi napagod sila sa syempre pagod sa lesson for the whole day, di ba? From 8 a.m. until may 3, may 4, may 5, di ba? Iba-iba ang labasan nila. Instead na magpahinga, hindi sila nakakapagpahinga, hindi napapahingahan yung utak nila, bagkos nandoon na sila sa mga gadget.
Okay? So minsan, kailangan natin na i-monitor yung mga anak natin na akala natin, gumagawa ng mga projects, gumagawa kapag nandyan tayo. Pero pag hindi na tayo tumingin, nakikipaglaro na naman. Yun ang mahirap dyan, mga kaibigan. Okay? Kaya nga sabi ko, madali lang na maging magulang. 'Di ba? Pero ang pagdisiplina sa mga anak ang napakahirap sa lahat na anggulo ng pagpapamilya. Especially kapag hindi natin gaanong inaral kung ano ang tamang pagdidisiplina. Pero tayo pa rin yan ang may liability. Tayo pa rin ang direkta na may liability tungkol dyan sa pagdidisiplina sa ating mga anak. Okay, so yan ang ating pag-uusapan. So, ang online gaming ba ay maaaring maka-apekto sa mental health ng kabataan at pwedeng mauwi sa paggawa ng krimen? So, ang sagot ay oo, mga kaibigan. Bakit? Kasi ang labis at hindi kontroladong online gaming ay maaaring makaapekto sa mental health ng isang kabataan or ng ilang kabataan. At sa ilang sitwasyon ay maaari din itong maging isa sa mga dahilan na nagtutulak sa maling pag-uugali o paglabag sa batas. Gayon pa man, mahalagang tandaan na hindi lahat ng paglalaro ng online games ay nagiging kriminal. Kaya wag naman natin na husgahan. Okay? So, ang krimen ay karaniwang resulta ng maraming magkakaugnay na dahilan tulad ng problema sa pamilya, kakulangan sa gabay ng magulang, impluensya ng barkada, kahirapan, mental health issues at iba pang personal na suliranin. So, kadalasan sa social media, lalo sa Reels, sa TikTok, marami tayong nakikita dyan ng mga nagmumura. Gumagawa ng hindi maganda. Joke-joke, pero may mali na epekto sa kabataan natin. 'Di ba? So, kaya mga kaibigan, ang nagiging resulta, ginagaya to ng mga kabataan natin. Nagiging violente sila. Kung paano sila, yung mga nakikita nila sa mga indie film, yung mga short film na tinatawag, nakikita nila yan kung paano sumagot-sagot sa magulang, ginagaya nila yan, mga kaibigan. Kasi may mga, di ba, may mga rason tayo na kapag may katuwiran, ipaglaban mo. Yes, tama po yan. Pero may mga pagkakataon, mga kabataan na hindi lahat ng panahon kailangan tayo na mag-reason out. Kasi alam naman ng magulang natin kung anong mali natin. 'Di ba? So, kaya nga dapat ang isang magulang laging nakatutok sa kanilang mga anak. Pero hindi naman ibig sabihin na kapag ang isang bata ay walang modo o walang yung ugali ba, may maling pag-uugali, ay tinuruan ng magulang. Hindi naman yan tinuturo ng magulang, direkta. Pero, pwedeng sawayin. Diba? Kasi environmental, yung mga kapitbahay ninyo, yung makalaro nila, kung mga ganon, ang ugali, maaaring ma-impluensyahan sila. Okay? So, kaya kailangan sa mga magulang, kilalanin natin yung mga kaibigan, mga anak natin, kung sino-sino sila. Kasi pwede silang ma-impluensyahan ng pag-uugali. Kasi gaya-gaya nga sila, di ba? So, kaya yun mga kaibigan. Okay. So, pero kadalasan, nakakagawa ng krimen, ang mga halimbawa, nagnakaw yung mga kabataan, dahil po yun sa kahirapan. Kasi hindi pare-parehas ang mindsetting natin. Okay? So, may mga tao na nakakapag-isip sila na, okay, nakawin ko na lang to kasi hingin ko kasi baka hindi naman ako bigyan. Baka hindi naman sa akin ibigay. Ganun ba? So, prostitution, nangyayari pa rin yan. Mga lalaki, di ba? Nagkakaroon silang prostitution sa mga nabibiktima nila, yung mga bakla, di ba? Kasi, yun ang paraan nila para makakuha sila ng pera, para matustusan nila ang kanilang mga bisyo nila. Di ba? So, may mga parents, akala mo, yung anak mo hindi na humingi sa iyo ng baon. So, excited ka kasi akala mo nakaka-save ka ng pang-araw-araw. Hindi mo alam na may kabulastugan na pala na ginagawa yung anak nyo. So, dapat tinitingnan niyo yan.
Dapat yung mga wallet ng mga anak ninyo, tinitingnan ninyo yan. Kung may pera yan malaki, dapat tinatanong nyo agad yan. Saan ba sila kumukuha ng ganun? Na hindi mo naman sila binigyan. Di ba? So yun po mga kaibigan. Dapat fully monitoring po tayo mga parents. Kaya wag natin nasisihin kung sino-sinong tao. Kung may sisihin man tayo, yung sarili natin. Okay? Especially yung mga magulang na kapag pinapagalitan ng mga ama, yung mga babae, di ba? May mga babae na gano'n kapag pinapagalitan ng ama, yung kanilang anak, nagagalit yung ina, nagtatampo. Kasi mahal na mahal niya ang kanyang anak. So, o kaya, ang nangyayari, yung anak ninyo na lalaki o babae, lumalaki yung ulo. At para nagiging comfortable siya doon sa pagdedipinsa sa kanya ng kanyang ng kanyang ama. Kaya ano ang nangyayari? Hindi na siya sumusunod sa kanyang ina. Hanggang nagiging violentina rin siya. Okay? So, nagpapaikutan kayo. Yung anak niyo, pinapaikot yung ina. Ikaw naman na ina, sunod ka ng sunod sa anak mo. Kaya kapag pinapagalitan ng inyong asawa na lalaki ang inyong anak, hayaan ninyo na disiplinahin ang inyong anak na lalaki. Kasi, man iba-iba yung natin, yung actuation natin on how to discipline. Di ba? Basta, iba yung disiplina, iba yung maltrato. Okay, yun ang lagi natin natatandaan. Then, pwede naman ninyong kausapin yung asawa ninyo kung medyo nasusobran yung pagdisiplina na alimbawa, during bedtime, kausapin mo yung anak ninyo, yung asawa niyo na kapag magdidisiplina ka sa mga anak natin, wag mo naman nalabisan. Ay, ganun. Kausapin mo. Pero wag mong ipaparinig sa inyong mga anak. Kasi, lalaki ang ulo nila. At hindi ninyo siya o sila madidisiplina. Ganun po yan, mga kaibigan. Kasi alam nila na mayroon tagapagtanggulo sa kanila. Pero, sa'yo din yan, parang babalik yan sa'yo eh. Ikaw din, sa bandang huli, ikaw din na ina ang mamumroblema niyan. Ikaw ang sasalo niyan. Sa ginawa mo niya na pagkukonsente sa anak ninyo, ikaw din ang sasalo niyan. Okay? Kapag ginawa mo yan, na lagi mong parang ang anak mo parang ayaw mong pinapagalitan, parang ayaw mo na sinasabihan ng ama, parang ikaw lang talaga may karapatan na magsalita or magsaway sa iyong anak. Kaya nangyayari, lumalaki nga ang ulo ng inyong anak hanggang napariwara. So kapag napariwara na yung anak ninyo, minsan may mga ina na gano'n, kapag tinanong ng yung tumatakip ba, tinatakipan yung yung pagkakasala ng kanyang anak. Hindi siya nagsasabi kung ano ang nangyayari sa kanyang anak. Kaya, anong nangyari, para up to the extent na nagkaroon ng bulyaso, doon nalaman ng kanyang ama na gano'n na pala. So, anong gagawin mo? Ano ipapaliwanag mo sa anak ninyo? O ano ang ipapaliwanag mo doon sa asawa mo kapag nalaman niya na nagkukonsenti ka? Di ba? Nakakahiya yun. So, pwede ka, baka mamaya, ikaw din ang babalikan ng asawa ninyo lalaki. Baka mamaya, ikaw din ang masapak niyan. Di ba? Kasi ikaw ang may kasalanan eh. Ikaw nagkonsenti niyan. Di ba? Okay. So, ano mga posibleng epekto ng sobrang online gaming sa mental health ng ating mga kabataan? Unang-una mga kaibigan, pagkakaroon ng addiction o gaming disorder. So, kapag sinabi mong gadget addiction or gaming disorder or addiction, gaming disorder na tinatawag, yung hindi na sila tumitigil sa paggamit ng gadget. Napakahaba ng panahon na ginugugol nila ang kanilang panahon sa paggamit ng gadget. Tapos, kapag sinasabay ninyo sila, nagagalit sila. Kapag walang gadget, nagagalit sila. Addiction na po yan mga kaibigan. Kapag naapektuhan na yung mga pang-araw-araw natin na gawain, ito ay maaaring mai-consider na natin na addiction. Okay? Pangalawa, kakulangan sa tulog. Wala nang tulog ang inyong mga anak. Bakit? Siyempre, addict na sa online gaming. So, kapag kulang sa tulog, prone tayo sa pagtaas ng stress, ng anxiety o depression. So kapag ganun ang nangyari, maaaring makakommit ng crime ang isang kabataan. Bakit? Nalulost ang self-control ng isang tao. Kapag kulang sa tulog, mataas ang stress,
may anxiety, may depression, hindi niya kayang kontrolin ang kanyang sarili. Nakakapag-isip nga sila na magbigti. How come na hindi sila makapag-isip na manakit ng ibang tao? Kasi hindi na nila kaya na kontrolin yung sarili nila. Kaya prone sila. Kasi magalitin nga sila. Nagiging irritable po ang isang bata o ang isang tao kapag medyo sobrang gamit ng gadget. So yun ang lagi natin natatandaan. Di ba kahit nga tayong matandaan na, kapag may pinapanood tayo, di ba sinasabi, kayo may mga asawa, sasabihin sa inyo ng inyong asawa, tulog na tayo, pero ikaw hindi ka pa rin matigil-tigil sa kakagamit ng gadget. O di ba nagagalit ka kapag sinasaway ka ng asawa mo na tumigil ka na muna sa paggamit niyan? Di ba? O, kahit ibabaan na ng asawa mo yung wifi ninyo, hindi ka pa rin masaway-saway. Di ba may mga gano'n na klase? Then, syempre, lumalayo sila sa pamilya at mga kaibigan. Instead na yung socialization, okay siya, hindi na nagiging okay. Kasi nakafocus na siya doon sa gadget or doon sa online gaming. So, that is very important mga kaibigan na magkaroon po tayo ng socialization. Lalo sa ating pamilya, na dapat yung mga anak ninyo, dapat kahit once a week nilalabas ninyo yan, nakakaroon kayo ng socialization. Tapos pag kumakain kayo, dapat sabay-sabay kayo. Hindi yung, o sige, kung saan ka pupunta, tapos sasabihin mo sa anak mo, o sige, kain ka na muna, kain ka na lang dyan. Kasi magsusugal si mami. Anak ko, ang ganda pakinggan, no? Di ba? Yun din naman ang nagiging masama doon ang resulta. Di ba? So yun mga kaibigan. Then, bababa. Kapag hindi ninyo sinaway ang inyong mga anak at nagkaroon ng online gaming, ng sobrang paggamit ng online gaming, bababa ang kanilang academic performance. So, syempre, kan expectation mo, yung anak mo, na gusto mo maging lupin yan, maging dasal niyan. O, paano pa siya makapasok sa Bicol University? So, paano pa siya kung medyo bumaba ang kanilang grades? Gusto mo na maging scholar. Tapos, yung grades ng anak mo, lahat patok. O, paano pa? Yung expectation mo, wala na. O, di ba? So, yun mga kaibigan. Kaya dapat sinasaway natin, ina-advise natin or ginagabayan natin yung ating mga anak sa paggamit ng gadget. Okay? So, yun po mga kaibigan, ang epekto ng sobrang online gaming sa mental health ng ating mga kabataan. Then, paano ito maaaring maiugnay sa paggawa ng krimen? Yun ang tanong, di ba? So, sa ilang kaso, ang sobrang pagkahumaling sa online gaming ay maaaring humantong sa pagnanakaw ng pera. Ha? Upang makapaglaro o makabili ng game credits. Yun ang masama dyan mga kaibigan. And, pagsisinungalin sa magulang tungkol sa oras o gastusin sa laro. Yun ang magiging masamang epekto. Na pwede talaga sila makagawa ng krimen. Cyberbullying o online harassment. Yun po mga kaibigan. Kaya kahit sa eskwelahan talagang may pinagbabawal ang itong tinatawag na bullying sa eskwelahan, pero nagkakaroon pa rin ng cyberbullying sa online gaming. Kasi may mga kalaro sila. Nandyan yung pang-aasar. Kaya yung mga anak ninyo maaaring mairita at dumagdag at tumaas ang kanilang stress, ang anxiety or depression kapag hindi nila gaanong na-manage ang pang-aasar sa kanila o pangharas sa kanila through online. Yun po mga kaibigan. Hindi ninyo alam na yung anak ninyo nagsasuffer na pala ng stress, ng anxiety, ng depression. Hindi ninyo alam kasi hindi mo nga minomonitor. Hindi mo tinatanong, hindi mo kinakausap. Kasi mga kaibigan, kapag ang isang tao mayroon ng addiction, kadalasan yan, umiiwas po sila na makipag-usap. Okay? So, kaya wag natin nahayaan yung mga anak natin na mapunta sila sa ganun na klase. Diba? Then, paglahok sa online scams o illegal na transaction, pwedeng mapasok yan. Or pwedeng pasukin yan ng inyong mga anak. Kapag nagkataon, kasi nangangailangan sila ng pera. So, para masuportahan yung kanilang bisyo, yun ang pwede nilang gawin. Kaya, malaki ang factor na gumawa ng krimen ang inyong mga anak. Kaya, ngayon pa lang,
disiplinahin, i-monitor ang inyong mga anak. At ang inyong obligasyon, huwag ninyong isisi sa iba. Bagkus, sisihin ninyo ang inyong sarili. Okay? So, malagang bigyan din ng online gaming mismo ay hindi direktang sanhi ng krimen. Okay? So, pero, mas malaking papel ang ginagampanan ng kakulangan sa wasang paggabay, pagdisiplina, at suporta mula sa pamilya at komunidad. So, ang online gaming ay maaaring maging libangan natin at paraan sa pagkatuto kung ito ay nasa tamang oras at wastong paggabay. So, responsibilidad ng mga magulang na bantayan ang kanilang mga anak. Magtakda ng limitasyon sa paggamit ng gadget at panatilihin ang bukas na komunikasyon upang mapangalagaan ang kanilang mental health at maiwasan ang pagkaligaw langlangdas ng inyong mga anak. Ano po? So, I hope and I pray po mga kaibigan na magamit ninyong idea ito na topic natin para sa paghubog ninyo sa inyong mga anak. Kasi, especially kapag lumalaki ng inyong mga anak, mahirap na yan. Kasi, marami na yan, mga kaibigan. Kaya dapat, sa murang edad niya pa lang, mga kaibigan, dapat talagang nandyan, ipakita na ninyo yung maganda ninyong pagsasama. Yung parang pinifriend mo lang siya. Ganun ang technique eh. Hindi yung pinifriend na parang wala na kayong wall. Dapat mayroon pa rin. Ipapakita mo pa rin sa inyong mga anak na babae o lalaki, yung pagiging magulang mo. Diba? Huwag ninyo nakakalimutan. So, marami ang naging kuro-kuro tungkol dito. Kasi nga, di ba yung sa Tacloban City na nangyari, ang findings ng PNP is dahil sa paglalaro ng Gorbox. So, kaya isisingit ko to. Ano ba ang Gorbox na ito? Alam po ninyo mga kaibigan, hindi talaga ako naglalaro ng mga ganito. Kasi nga may masamang epekto yan sa mental health. Pero alam ko kung ano ang tinatawag na Gorbox. Alam po ninyo mga kaibigan, ang Gorbox ay isang sandbox action na laro na may malakas na violence, ragdoll physics at gore content. Dahil dito, may ilang posibleng masamang epekto, lalo na sa mga bata o kabataan. Alam po ninyo mga kaibigan, kung ano ang pwedeng maging epekto ng Gorbox na to. Online gaming po ito, online game po ito na Gorbox. Alam niyo ng mga kabataan natin. Pero marami dito ang nakikita nila na violence. Malakas ito sa violence. Okay? So, ano ang masamang epekto ng Gorbox? Una, pagkasanay sa karahasan. Magiging sanay sila sa paggawa ng karahasan. Sabi nga, kapag palaging nakakakita ng graphic violence, pwedeng maging normal na lang ang pananakit. O di ba, ang mga kabataan mahilig sa mga riot-riot, di ba? And then, bumababa ang sensitivity sa totoong sakit o pinsala ng tao. Parang sa kanila ba, yung palaging gumagawa o palaging naglalaro nitong tinatawag na Gorbox na to, parang nagiging easy na lang sa kanila ang manakit ng kapwa nila. Okay? So, yun ang una. Pangalawa, pagtaas ng agresyon. May mga studies o pag-aaral na ang sobrang violent or violent games ay maaaring magpataas ng inis o pagiging irritable. Minsan, mag-uudyok ng aggressive behavior sa ibang bata o kabataan kapag walang guidance. Kaya importante. Pero, pag nakita ninyo ang inyong mga anak na naglalaro sa gadget, dapat tatanungin ninyo, ano ba yan anak na linalaro mong iyan? Huwag ninyong hahayaan. Di ba? May mga kaibigan ako na mga anak ng mga lawyers, may mga doctors. Kapag gabi, halimbawa, 9 p.m., mayroon silang locker. Kailangan nilalak ng magulang yung kanilang cellphone to prevent na hindi nagagamit ng cellphone ang kanilang mga anak. Ganun sila mag-protect. Good naman siya. Para pag nakita nilang gumagamit, may ginagawa silang
positive reinforcement. Kasi dapat ang pagdisiplina sa bata is positive reinforcement. Hindi po tayo pwedeng basta mo lang susuntukin yung anak mo, sasapakin yung anak mo, bigla mo lang hahampasin kung ano na hawakan mo. Hindi po ganun ang pagdisiplina. May tamang paraan po kung paano ang pagdisiplina sa inyong mga anak. Okay? Then, ang pagka-addicts at sobrang screen time, nakakaengganyo ito mga kaibigan, para pwedeng magtagal sa paglaro. Then, nakaka-apekto sa tulog, pag-aaral at social life. Yun po mga kaibigan. Kapag na-addict tayo sa paggamit ng gadget. And, hindi angkop sa mga bata o kabataan yung nakakakita sila ng dugo. Kasi nagiging curious, yung curiosity ng mga anak natin, nandyan. Ano kaya ito? Parang gusto lang i-experience na makita nila na talagang dugo. So, bawal po yan sa kanila mga kaibigan. Hindi po yan maganda yung nakakita yung mga kabataan ng dugo, ng brutal na physics, violent interactions, and hindi ito bagay talaga, lalo na sa mga bata pa. Kasi, parang ang isip nila naglalaro yan. Hanggang gusto nilang ma-experience ang gano'n na klaseng bagay. Na parang ang sarap naman makipagsuntukan. Nakakapag-isip sila na gano'n, hindi natin alam. Pero yun ang naglalaro sa isip nila. Parang ang ganda magtaray. Parang ang ganda naman na yung nakakita siya ng yung isang bata na nakipag-away sa kanyang ina, parang ganda naman ng action na gano'n, ng actuation na gano'n. So, hanggang ginagaya niya yung mga dialect na ginagamit sa nakikita niya sa Reels, sa TikTok, or ano man yan, parang ginagaya niya. Yun mga kaibigan na mahirap po sa mga kabataan kapag hinayaan natin sa panonood ng mga kung ano-ano sa cellphone or sa ano man na gadget. Okay? Then, ano ang epekto sa pag-isip at emotion? Siyempre, magdudulot ito sa kanila ng stress, anxiety, or sensitive users na tinatawag. Magiging sensitibo sila mga kaibigan. Then, distorted view ng violence. Parang laro lang sa kanila ang manakit. Kaya nga, very ordinary sa kanila, ang manakit lang sila. Okay? Then, ito ang lagi natin natatandaan mga kaibigan. Ito ang paalaala sa inyo. Hindi lahat ng players ay nagkakaroon ng negative effect. Pero, mas mataas ang risk sa bata at walang gabay na gumagamit. Para maiwasan ang pinsala, ano ang dapat gawin? Gabayan ninyong magulang. Limit screen time. I-check ang nilalaro. Iwasan ang masyadong, lalo kung may talagang batang-bata pa ang inyong mga anak. Iwasan po ninyo na gumamit ng gadget. Huwag ninyong ipagsasapalaran yung ginagawa ninyo na kung ano-ano na hindi naman importante kaysa doon sa paggamit lang ng gadget ng inyong mga anak. Yung, marami akong nakikita niyan na hindi lang, para hindi na umiyak yung kanyang anak, bibigyan niya ng cellphone. Ito cellphone, maglaro ka dyan. Kahit nagkanda hulog-hulog na sa mukha yung cellphone ng anak niya, okay lang yun. Diba? So, dapat mayroong disiplina tayo sa paggamit ng gadget. Dapat, alimbawa, o sige, bibigyan kita ng 30 minutes. And then, bibigyan mo siya ng task. Yung anak ninyo. Huwag ninyong sasanayan ang inyong mga anak na walang task sa bahay. Kasi, iba yung sinasabi, baka ang sinasabi niyong task, yung uutusan lang ninyo na, alimbawa, Coach Del, kuha ka dyan ng pinggan. Hindi yan ang task. Ang sinasabi na task, yung everyday routine niya na gagawin niya. Halimbawa, early in the morning, bago ka pumasok sa school, dapat maghugas ka muna ng pinggan. Ang pag-uwi mo ng bahay, dapat magwalis-walis ka. Magtilop ka, or magtupi ka ng mga damit natin. Dapat bibigyan ninyo ng task ang inyong mga anak. Para yung attention nila doon sa gadget, mapunta doon sa gagawin nila. Then, instead na gumamit ang inyong anak ng cellphone or ng gadget, kailangan na i-encourage ninyo sila sa ibang klase na laro na hindi gagamit ng gadget. Lagi ninyong gagawin
ang lumabas. Yung mamasyal-masyal kayo ng inyong mga anak. Kasi doon nagsisimula yung magandang, yung harmonious relationship ng pamilya. Doon nagiging close kayo sa bawat isa. Ng inyong mga anak, kung ano man ang kanilang mga iniisip, ano man ang kanilang mga pinagdadaanan sa buhay, ano man ang kanilang mga problema, na isasabi nila sa inyo. Kasi 'di ba, kapag ang turingan ninyo is friend or friends, 'di ba? Hindi ka magdadalawang isip na magsasabi ka sa inyong magulang or magsabi sa inyo ang inyong mga anak. 'Di ba tayo, bago nakakaalam ng problema natin, ang pamilya natin, mas nakakaalam yung mga kaibigan natin. 'Di ba? Kasi mas nafe-feel natin yung comfortability natin doon sa friends natin kaysa doon sa pamilya natin. So, kaya kung ang turingan ninyo is friendship, magiging comfortable sila sa bawat isa. Hindi mo sila dapat hayaan na pakalat-kalat sa kalsada. At huwag ninyong wawalain ang dapat nakikipaglaro sila sa mga bata. Pero isa-supervise nyo lang ang inyong mga bata, ang inyong mga anak. Para maiwasan natin na makagawa sila ng hindi maganda. Okay? So, lagi niyong bibilinan. Halimbawa, makikipaglaro sa kapitbahay yung anak ninyo. So, lagi mong bibilinan. Huwag manakit. Huwag kukuha ng laruan ng hindi sa'yo. Ganon. Laging mag-ask permission kapag gagamit ng ano man na bagay. Ganon. Lagi niyong bibilinan ang inyong mga anak. Okay? So, ganun po. Mahirap, mga kaibigan, ang pagdisiplina sa mga anak. Kaya kung hindi kayo pa parang hindi pa kayo talaga ready sa pagpapamilya, huwag ninyong iisipin yung pagmamahal na yan. Kasi, kung pagmamahal ang sukatan, walang mabubuo ng magandang pamilya sa Pilipinas. No. Kasi ang pagmamahal, minsan nakakapag-tolerate yan ng mali. Diba? Mahal mga anak mo, hindi mo kayang disiplinahin kasi natatakot ka na baka iwanan ka ng yung anak, baka magalit sa'yo yung anak mo. Ganun din, baga yung asawa mo, di ba? Kahit nasasaktan ka na, kahit sinasaktan ka na, hindi mo kayang i-give up kasi takot ka na mawala siya kasi nagwapuhan ka sa kanya. Di ba ganun yan? Natatakot ka na mawala siya sa piling mo. Kaya, kapag pinag-usapan natin yung tinatawag na love, walang magandang epekto sa samahan ng Pilipinas in terms of family. Kasi, kapag sinabi mo na love, marami ang pwedeng ikonsente ng mga pangyayari na hindi dapat konsentihin. Pero ang tamang pagmamahal, dapat may disiplinang kasabayan. Hindi yung pagmamahal lang na puro pakain, pwede, sige, panay lang ang bili mo ng kung ano-anong gamit sa iyong mga anak. Hindi ganun ang love na tinatawag. Hindi yung, di ba makikita mo, kasi mahal niya yung kanyang boyfriend, panay halik ang kanyang asawa, kaya mahal niya, kaya panay ang halik, kahit isusubo niya pa rin doon sa kanyang asawa or sa kanyang boyfriend. That is lust. Lust po yan, mga kaibigan. Hindi po yan talaga love na tinatawag. Flesh lang yan, mga kaibigan. Yun ang bunga ng pagmamahal natin na parang gusto natin na ipakita sa kanila na mahal natin, kaya kailangan natin na subuon sila. Kapag may konting pawis, pupunasan natin sila. Diba? Yun ang execution natin in terms of love na tinatawag. Pero that is not the exact meaning of love. Diba? Kaya kapag yun ang ginamit natin, nabasayan ang love na yan, ewan ko lang sa inyo. Okay, so ayun, pinay-pray po mga kaibigan. Ay, marami po kayo na natutunan sa aking topic ngayon tungkol nga sa online gaming, kung ito ba ay maaaring maka-epekto sa mental health ng kabataan at pwedeng mauwi sa paggawa ng krimen. Ano po, mga kaibigan? Okay, so good morning po. Shout out kay Ma'am Bilyesa, March Lester, and also kay Monina Sarmiento Musgoso, and also kay Kagawad Salvador Daet Valladolid Jr. III. So, sa lahat ng mga nanood kanina na hindi ko na-shout out, thank you so much po sa inyong panonood sa aking programang Beauty and Wellness at iba pa. And also, sa lahat po ng mga nanonood na hindi ko nakikita ang inyong mga pangalan, thank you so much po sa inyong lahat. And, thank you so much po sa mga taga-Banyadiro, Daraga Albay. Thank you so much po sa pag-invite ninyo sa akin.
bilang guest speaker sa inyong may event kasi sila doon, yung sa Lupon Caravan Year 2. Thank you so much po sa pag-invite ninyo sa akin. And also, thank you so much din po kay Dr. Eric Raburar ng BRSMC sa patuloy niyong pagtugon ng aming mga nire-refer ng mga pasyente dyan sa inyo at talagang na-action na naman ninyo agad-agad ang aming sumamo sa inyo. Para naman po yung mga kababayan natin na albayano, na especially mga taga-Rapu-Rapu, na syempre naman ma-accommodate kasi syempre mahirap po sila, wala silang pampagamot na yung malaking pera. Kumbaga yung mga income talaga nila is tama lang sa kanilang pagkain, yung makabili lang ng yung mga tamang-tama lang. Kumbaga wala ng luxury dyan. No. So thank you so much po sa pag-accommodate ninyo sa aming mga pasyente na nanggagaling sa Rapu-Rapu at talaga naman po na kumbaga quality service naman talaga kayo. No? So talagang ina-accommodate naman ninyo kaagad. Okay, thank you so much po at sa lahat po ng mga taga BRSMC na tumutulong sa mga nire-refer natin mga pasyente, thank you so much po sa inyong lahat. No po, hindi ko na kayo iisa-isahin. So thank you so much po sa inyong lahat. And also, salamat po syempre kay Congressman Pido Garbin sa patuloy mong pagmamahal sa mga taga-Rapu-Rapu, no? Nagkaroon ng medical mission. So thank you so much po Kong sa inyong pagmamahal. And thank you so much sa suporta mo sa mga medical scholars ng Bilbao, Rapu-Rapu, Albay. And also sa suporta din po ni Barangay Captain Prisciliano Serrano. Thank you so much po. And also kay Ma'am Tess Serrano. Thank you so much po sa inyong suporta sa pagtulong sa mga humihingi ng tulong sa inyo ng mga constituents yan sa Barangay Bilbao, Rapu-Rapu, Albay. And also, sa lahat po ng mga gusto na mag-enroll, syempre, sa performing arts. Voice lesson, guitar lesson, no? Pwede po kayo na mag-text sa aking mobile number 0906-132-4711 para po pag madali na po kapag napuno na yung namin yung slot, magsisimula na po tayo. Ano po? Okay, so para naman po ma-regulate yung inyong mga skill sa pagkanta. Okay? So sa lahat po na patuloy na sumusubaybay ng aming programang Beauty and Wellness at iba pa, at sa lahat po ng mga masugid natin taga-subaybay dyan sa lahat na programa ng Alejandro Broadcasting Network. Thank you so much po sa inyong lahat. And sa lahat po ng mga gusto magpa-advertise dyan, pwede po kayo na makipag-ugnayan sa aming himpilan para papag-usapan po natin yung presyo. And also, sa mga gusto dyan na may topic ninyo na gusto namin na i-topic, mag-suggest lang po kayo sa amin comment section para po matapik natin. Para lubos ninyong maunawaan. And also, kapag nagko-program kami, pwede naman po kayo na makipag-interact para mas maganda ang usapan natin. Okay, so abangan po ninyo ang susunod na programa, ang Usapang Banda, si Coach Bell. So wag po kayo dyan naaalis. Ano po, mga kaibigan? Okay. Sa ngalan po ng Alejandro Broadcasting Network, our ABN General Manager, Sir Alejandro Alianza, to Ma'am Marizel Nator, the Chief Executive Officer of Daraga Home Depot, to our sponsors, avid viewers, sa technical sites, Direktan, sa inyo pong lahat, maraming salamat po. Ang ABN ay matatagpuan sa Barangay 8, Washington Drive, Legazpi City. Sa muli, kayo po ay malugod naming inaanyayahan na manood ng aming programang Beauty and Wellness at iba pa. This is Coach Del. Sa inyo pong lahat, change your habits, change your life. Fuji Denso Appliances, your trusted partner for home and business. Fuji Denso offers a wide selection of freezers, chillers, and refrigerators for reliable food storage solutions. Kitchen appliances for a sophisticated upgrade. Washers and dryers for clean and fresh clothes. And inverter air conditioners for cooling and energy-saving benefits. Fuji Denso is your smart choice for high-quality appliances. Build your dreams and upgrade the quality of your life with Fuji Denso. Quality above all.
At Whirlpool, we believe that special moments mostly happen at home. This is why we carefully design appliances that help you take better care of your family every day. From refrigerators, microwave ovens, cooking ranges, built-in cookers, dishwashers, and more. Each Whirlpool appliance combines elegance, efficiency, and performance to bring an effortless cooking experience in the comfort of your home. Create delicious meals with ease, only with Whirlpool. Whether I've got back-to-back tapings or I'm on my rest day, I love waking up in a space that just flows effortlessly. Prepare a healthy breakfast? Check. Need to get my laundry done? Easy. And on days when I need a little extra comfort, hey TCL, turn on the AC. Hey TCL, adjust temperature to 18 degrees. There's beauty in looking beyond the big picture perfect moments. And simply enjoying the art of everyday living. Turn ordinary moments into extraordinary ones with TCL.